Sa pumili ng sunglasses card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino may masamang binabalak laban sa inyo. I feel na natatauhan ka kung sino yung mga taong ito, pero hindi ka masyadong tiyak. Kaya nandito ka ngayon to gain more clarity or information. I feel na gusto mong tanungin kung sino yung may binabalak. Actually, nafe-feel ko, masakit sa mata yung energy. Meaning, kung malaman mo yung katotohanan, iiyak ka. Kasi maybe you never expect that this person is actually thinking, I feel like on causing trouble to you is what I sense. I feel na dapat iwasan mo maniwala masyado sa sinasabi ng iba. Anyway, I'm going to clarify the cards to gain more information. I feel na mahinahon kang tao. At saka, I feel na pinagsasamantalahan ng iba yung iyong kabutihan. I feel na meron ka rin mabuting asal, pero kapag somebody made you angry, I feel na doon nila natitikman talaga na hindi ka mabait kapag may nakagawa ng masama sa'yo. At baka itong taon na to nakatikim nun. Pero I feel hindi mo naman sinasadya yun kasi you're cautious kasi may nandiscover ka or may napansin kang kakaiba sa kanya. So anyway, kung sino man itong nag-asam na may masamang binabalak sa'yo, itong taon na to ay makasarili. Itong taon na to siguro ay mapagpanggap na mabuti. Pero sa kanyang kalooban, siya ay napaka-selfish as you can see here at mapagmataas. Yun yung kanyang pag-uugali. At saka I feel na yung ugali niya dapat sundin mo siya, dapat makinig ka sa kanya. Napaka-bossy ng kanyang energy. I'm not quite sure kung napapansin mo yan. Pero yun nga, mapagbalat kayo siya, pinapakita niya na mabuti siya pero hindi naman. Ngayon, yung binabalak ng taong ito ay magnakaw sa'yo ng kayamanan. And I'm feeling like with this guide being here, I'm sensing na you're definitely divinely guided by heaven. God is giving you signs and warnings about this person na may masama siyang intention. Maybe nangyari dito ay pinipilit niya yung sarili niya sa'yo. Mabuti siya sa'yo kasi this person could be thinking na, may makukuha siya sa'yo. Pero kung wala siyang makukuha, hindi ganito yung pag-uugali niya sa'yo. Lesson that we have is open and this one here. So as I told you, whomever this is na may binabalak na masama sa'yo, itong tao na to ay napaka-controlling. At with the open card being here, masyado siyang, mapagmasid sa iba. Siguro itong tao na itong mahilig siya tumingin sa social media. Maybe siya rin ay kapitbahay mo na nag-gossip, umahaligi, tumitingin sa paligid-ligid, okay? So, yung balak niyang mangyari is utuin ka, okay? Maybe utuin ka na sabihin sa'yo na may sakit siya, yung pala wala ng pera sa'yo. Mga ganun bang bagay na kasinungalingan ang balak niyang gawin sa'yo. Ngayon, I feel here na yung iba sa inyo guys ay nai-stress about this person kasi maybe you're aware na makasarili siya at dapat siya lagi yung nasusunod, okay? And I feel na this person is causing you troubles always and confusing energy. So I feel na naiyak ka kasi maybe malapit ka na sa kanya, but yet God is giving you some warnings about this person na mapagsamantala at pinapaikot-ikot ka. Okay? Para magkaroon ka ng problema, lalong-lalo na sa pera kasi nga nagnanakaw siya ng kayamanan.
Ngayon, yung good news dito. So, ito yung masakit din para sa'yo. Okay? I'm not quite sure if you will consider it as good news. Pero yung resolution ng Panginoon dito ay bigay na ng sakit itong tao na to. At baka may mangyari. Okay? At ikinalulungkot mo to. Gustong linawin ng Panginoon kaya itong mangyayari. Kasi itong tao na to, hindi siya tumigil sa kanyang ginagawang kalokohan sa'yo. Okay? And take some time to heal. Alam ko nasasaktan ka. Kung sakali may masamang mangyari sa kanya, masakit yun sa'yo. But yet, God is wanting to know that this is a blessing in disguise as well. Kasi, hindi na maganda yung kanyang ginagawa. You get my point? Siguro gusto ni God na tumulong ka sa ibang tao. Pero dahil sa taong ito, nangyari niyan, naging focus ka masyado sa kanya to the point na sa kanya mo nalang binibigay attention mo, yung yaman mo, na dapat sanang pantulong sa tunay na nangangailangan. Pero dahil sa kanyang pagsisinungaling at so on, nabibigay mo yung pera sa maling tao. So, hugs to you. Take some time to pray to God and help you to heal about this, okay? We have the sunglasses card. It says, watching, looking, stalking, gaslighting, perception, and focusing out. So, ito yung malungkot kasi remember na ugali ng tao na to, napaka self-centered siya, tsaka gusto niya yung focus mo nakalaan lang sa kanya. So, nananawagan yung Panginoon na iwasan mo na masyado mag-focus sa Kanya. Isipin mo yung purpose mo dito sa mundo, kung bakit kaya binigyan ng kayamanan, at para yung tumulong sa tunay na nangangailangan at hindi sa mga tao na mapagpanggap. Yung intention niya is mawala yung focus mo sa tunay na layunin na dapat mong gampanan. And we have the watching and looking. So, yung kasama niyang ginagawa is masyado siyang observant. Yung hindi ko gusto dito kapag ita-threaten ka niya na may nalalaman siya and so on. Hindi maganda yun. So, to be honest, yung gawin nyo guys is lumayo kayo at saka mag-focus kayo na lang na tumulong talaga sa totoong may kailangan. I feel na meron ka malasakit sa kapwa, at saka meron ka rin malasakit sa taong ito, pero siguro napapansin nyo na rin na sumusobra siya. Anyway, we have this one in either way. Gusto ko i-remind ng Panginoon na itong tao na to ay walang authority. Gusto niyang ipaalam sa'yo na si God yung greater at ito ay lesser. You get my point? Kasi itong tao na to, parang feeling ko naghahari-harian siya or nag-reyna-reynahan para lang mapasunod yung mga tao. So, umiwas ka na magbaw sa ibang tao kasi hindi rin maganda yan. So, you have the 10 in either way. And we also have the hex here. So, yung gustong gawin ng Panginoon is ipigilan na tong tao na to sa ginagawa niya cycle na panggugulo sa inyong buhay. And that's the reason why, with regards to this one, I feel na baka mag-ending yung kanyang buhay anytime soon. Kasi, wala na siyang ginawa kundi gawin yung mga bagay-bagay na to na manipulation. And this one is in either way. Kaya ngayon stress ka na. Siguro natin masaya ka ng panahon na hindi mo pa to na-encounter itong tao na to. And we have the past in either way. We also have the preach. So, gusto sabihin ng Panginoon na matagal na niya sinasabi sa inyo na layuan nyo na tong tao na to. This is a person of your past. Kaya binibigyan ka ng bridge ng Panginoon or ng way para maalis itong tao na to sa iyong buhay. Kasi with the fight in either way, kasi pag hindi mo siya nilayo sa iyong buhay, mangyari niyan is pagpipilitan niya masyado yung kanyang sarili sa'yo. Kung ngayon, na-stress ka na sa kanya, what more pa kaya? Yung time na umalis ka, masyadong negative, pero at least mas safe ka kapag nalayo ka sa kanya, diba? Pero I have a feeling here na hindi siya titigil kahit na malayo ka sa kanya, honestly speaking, dahil sa kanyang pag-uugali. So, we have this one in either way. We also have break an egg in reverse, and we also have this one in reverse. So, pinapahalaanan ka ng Panginoon na hindi mo dapat ituring itong tao na to na Diyos.
Okay? Nililigaw ka niya ng landas, tinatakot ka niya, so kaya siya mapagmasid para i-threaten ka. Honestly, or i-chismis ka or so kung ano man. So, yun gusto sabihin ng Panginoon na huwag ka masyadong mag-alala dahil sa Kanya. Focus ka lang sa yung work. Okay? And let's see what else do we have here. I feel na matagal na niya itong ginagawa sa inyo. Maybe God is just giving you some clarity about this person in your life. I'm sensing na maka-Diyos ka. At I feel na madalas kang malasin dahil din sa taong ito na masyado nang hihingi sa'yo, yun yung nasa sense ko kahit na hindi naman dapat. So, you have this one. So, na-stress ka sa kanya. I feel na may yung tao na to may work naman at wala naman siyang ini-stress, okay? So, I feel na nanghihingi lang siya sa'yo para magnakaw as you can see here. Para i-drain yung iyong money. At I feel na binibigyan ka na ng Panginoon ng mga panaginip about this person na hindi siya mabuting tao at mahilig siya sa away. I'm not quite sure kung I feel na naiyak ka kasi ayaw mo siguro tanggapin yung katotohanan. Maybe because of the reason na kinonsider mo siya na kaibigan, kamag-anak, or ka-close. Pero, binibigay ka ng Panginoon ng palatandaan na hindi ito mabuting tao para sa'yo. So anyway, tinan naman natin kung ano yung karma ng taong ito kasi nakita ko na ginagawa niya to matagal ng panahon na ginikipit ka niya. So, kaya siguro tayo nakakarinig ng ingay dahil sa symbolism yun ng away. Okay? So, I feel na minamalas itong tao na to sa pag-ibig. Madalas siguro may away at bati situation sa kanyang love life. So, speaking of, okay? So, kung magkakaroon man siya ng lover, yung lover din niya ay karmic or toxic, as you can see here. At yung kanyang karma rin, yung mga tao, magkakaroon ng realization about him or her, which will make them definitely not to fall anymore in this person's lives, etc. So, I feel here na mapapaaway nga siya, honestly. Lalong-lalo na sa work. Kasi as I told you, mapagmataas siya. Siguro pati boss niya inaaway niya or inaaway niya rin yung mga tao sa work, minamaltrato niya. Ito yung magiging tendency kung bakit siya maalis sa work. Or maybe kahit sa group of friends niya matatanggal siya dahil masyado siyang mapagmataas at inalis yung burden na yun or yung tinik which is this person. Kaya siya magkakaroon ng kamalasan with regards sa money. As you can see here, I'm sensing na isa rin sa kanyang karma ay lalabas yung katotohanan, lalabas yung kanyang baho, at ma-realize sa mga tao na hindi siya mabuting tao. Honestly speaking, I feel na dahil dito ay may iyak siya, to be honest, at saka iwan din siya ng kanyang mga kaibigan. Okay, so with the Wheel of Fortune being here, so I feel na dati siguro this person do have this fortune, honestly, pero darating yung time na may kita ng mga tao na ginamit niya yung position niya para mag-control, para magmaltrato, and so on. So lilitaw lahat na masasama niyang pinagagawa, which make people let this person go, including you. Kasi I feel like with your energy, nagdadalawang isip ka about this person. And I hope that this may give you some clarity and insight about this person. And God bless all of you. Sa pumili na Healthy Choices card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang may masamang binabalak sa inyo. I feel na kung sino man ito, nakakarma siya sa ngayon.
I feel na dahil siniraan ka niya before. At I feel na itong taon na to, hindi pa rin siya nagbabagong buhay sa kabila ng kanyang pagkaka-receive ng karma. And I feel na itong taon na to ay naglalasing din. At I feel na this person is a brag poster sa social media. Kahit na wala naman siya may pagmamalaki. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, sinabihan ako ng mga anghel na mag-cleanse muna ako. So, just go ahead and cleanse. At tapos ako mag-cleanse. Tutusin yung taong ito, siguro hindi talaga siya mabuti dahil sa maraming procedure ang pinagawa sa akin pagka-cleanse, okay? So, meaning whomever this is, hindi siya mabuting tao, kaya siya minamalas. At saka toxic masyado yung kanyang vibration, so, make sure na lumayo kayo sa kanya, okay? Kung siya man ay lover nyo, or suitor, or kung ano man, I don't feel na this is a good person. So, mainam na iwasan nyo na itong taong ito. So, yata inspire and hesitation. So, I feel na ikaw siguro, alam mo na yung gagawin mo sa iyong buhay. At I feel na yung balak niyang gawin sa iyong buhay ay bibigyan kayo ng confusion with regards sa nangyari sa iyong buhay. Because maybe you're out there, you're doing your task or whatsoever. Ito yung tao na magbibigay sa'yo ng disruption. Kasi, ikaw yung tao na malapit sa Panginoon as you can see here. And with regards sa desire, so, isa tong tao sa nakakagusto sa'yo, honestly. At saka, hindi maganda yung kanyang intention kasi ito yung balak niyang gawin na sa oras na makuha ka niya, balak niyang nakawin kung ano man ang meron ka, like money or your properties and so on. So, we have the pride here and chosen, okay? So, kaya kanya pinili dahil sa yung mga achievement. As you can see here, baka kasi yan yung napapansin niya na may pera ka, mayaman ka, and so on. So, kaya kanya pinili. Okay? And let's see what else do we have here. Oh, this is not good, guys. Okay? So, kung naman na binabalak niya sa inyo, balak niyang gumawa ng pamilya kasama niyo. Kasi this person is kinda like expecting na mababago mo yung kanyang buhay. Ito siguro yung tao na tamad at umaasa lang sa kanyang partner para siya ay umangat, as you can see here. So, for with regards to your work, fated ka nandoon, honestly speaking. And as I told you, yung gusto niyang gawin is kinda like i-distort ka. Honestly. At saka na-sense ko with regards to this person's energy. Pero din siyang blockage with regards sa kanyang throat. Kasi pinipigilan na siya ng Panginoon. Dahil nga di maganda yung kanyang intention. At nagpapanggap siguro siya na mabuti sa'yo and so on. Pero behind the scenes ay masama siyang binabalak sa inyo. And this person ginagayuman niya siguro ikaw para maging kayo. So we have healthy choices, and it says you're making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, and being happier. So siguro ito yung energy mo na balance ka sa iyong buhay, and you're definitely happy on your own. And this person kinda think na kung sakali na maging kayo, ganito rin yung kanyang mararamdaman. Kasi whomever this is, I feel like this person is kinda like looking for somebody who will make him or her a whole person. Kasi siya, I feel na yung wala sa kanya is definitely, I feel like money, honestly. Kasi nakikita ko dito talaga ay greed, honestly speaking. And I don't see any love from this person, honestly. And let's see what else do we have here. I feel na bala ka rin niyang i-threaten, honestly speaking. So we have this one in either way.
We also have this in either way. So, yun nga, babaliktad yung mundo mo sa oras na dumating ito sa iyong buhay. Honestly, so God is definitely warning you about this person. We have the balance, kasi balance ka. So, wag mong papansinin yung bagay na nag-i-imbalance sa'yo. So, you have the Dawn in either way. So, fated ka kung nasaan ka man. If ever this is your ex, I will say na gusto sabihin ng Panginoon na done na yung inyong connection at huwag mo na itong babalikan kasi, ito na siguro yung bagay na ginawa niya sa'yo before. So, ba't mo pa siya babalikan? Okay? And I feel like it may resonate for some, to be honest with you. So, you have the Justice. So, take which resonates, guys. Kasi iba dito, maybe this is your new lover na pumasok sa iyong buhay dahil gusto kang gamitin with regards sa money. Some of it, this could be about your ex na ginawa na niya tong bagay na to before at balak pa rin niyang bumalik sa iyong buhay to continuously do this kind of things to you. So, you also have the Space here, and we also have the Say in reverse. So, kung sino man itong tao na to, itong tao ay hindi nire-respeto yung iyong space or hindi kanya nire-respeto. So, ulit forgive. So, we got the Justice in either way. Itong tao na to ay napaka-unjust, okay? At saka gumagawa siya ng eksena. And as I told you, this person definitely do have a blockage with regards sa truth. Kasi kung sino man siya, hindi siya nagsasabi ng katotohanan at siya ay mapagpanggap. So, tingnan natin kung ano pang meron dito. I'm sensing heavy, karmic, and toxic. Okay, so far, nararamdaman mo talaga sa kanya ay wala kang passion sa kanya, honestly. Pero siya ay napaka-passionate about you. And I feel like you are somebody who's a gentle soul and spirit. And this person could be thinking na kayang-kaya kanyang kontrolin dahil sa iyong kabutihan at saka dahil na rin sa ikaw ay mahinhin o kaya you could be sensitive, honestly. At balak niya yung gamitin para makontrol ka. Okay, so iwasan mo na rin mag-post sa social media na meron kang mga ari-arian or mga bagay kasi lalo siya nahihikayat na iniisip niya na mapapasa kanya din yun kung magiging kayo. Okay? So, teach yourself how to be introvert at iwasan yung mag-posting. Kung mahilig talaga kayo mag-post safe memories, then I will suggest na mag-try kayo mag-scrapbook na lang kaysa sa ganito na makahikayat kayo ng negatibong tao sa inyong buhay. So anyway, here is your other card. Really forgive the noise lately. So anyway, itong tao na to, yung balak niyang gawin nga is makuha yung iyong kayamanan. Kasi maybe you could have a business, meron kayong pera. Really forgive about the noise. Baka sign na yun na nagtatry siyang kunin yung attention mo, guys. Okay? Kasi nakita ka nga niya na may pera at gusto niya mapasa kamay yun. Okay? So, you could be somebody na workaholic as you can see here. And God is really warning you to be introvert. At ma-realize mo na sa pagpo-posting mo, may tendency kang maka-attract ng ganitong tao. So, iwasan mo mag-brag posting. Okay? So, I feel here na maging totoo ka rin. So, really forgive the noise, okay? I know that it's annoying. So, maybe yun yung kanyang energy na masyado siyang forceful, okay? So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag kang papasindak sa kanya. Ang gawin mo na lang ay lumayo ka sa kanya kapag sobra na siya naging demanding sa'yo and so on. Kasi I feel na siguro tong tao na to gusto niyang may spoiled mo siya, honestly, gamit yung iyong pera, or I feel na itong tao na to, napaka-spoiled na gusto niya na kapag may gusto siya, bigyan mo agad, to be honest, and I feel na nilalayo ka talaga ng Panginoon sa kanya. Kasi I feel like whomever this is, sinaakit ka niya sa pamamagitan ng passion, pero wala ka namang gusto sa kanya.
As you can see, I feel like you really know kung ano nararamdaman mo at wala ka talagang emotion sa kanya. Honestly speaking, ginagawa ka lang yan confused. So, mag-ingat kayo guys. Okay, so far na-sense ko na naman yung sakit sa lalamunan na energy. Talagang pinipin down siya ng langit kasi ayaw ng langit na, you know, i-take advantage ka niya. So, anyway, tignan natin yung karma ng taong ito. Ito na sa pangihimasok na yung buhay, lalong-lalo na sa career at sa pera. Okay, sabi nila wag daw kayong papautos sa taong ito. Kung napansin mo na na-toxic siya, layuan nyo na agad, okay? If ever this is somebody who's already been in a connection with you at alam mo na ganito siya, napaka-toxic, okay? Gusto sabihin ng Panginoon sa'yo na wag mo siya pamihasain, okay? At matuto ka na lumayo kapag napapansin mo na yung mga ganitong bagay. Anyway, let's see what else. O kaya i-report mo na yun sa mga tao, saan nangyayari about this person. So anyway, we have this one. So yung kanyang karma, siya ay mapapaaway as you can see here. Lagi siya mawawala ng money kasi nga itong tao na to ay magnanakaw, nagko-control ng mga tao and so on. See, very controlling and manipulative. I feel na mamalasin din siya sa kanyang trabaho dahil kung sino yung maiging boss niya, ganun din masyadong maiging controlling sa kanya. Bully is what I sense. Tapos ay mga taong magbe-betray din sa kanya as you can see here. So, I feel like yung magkaka-lover man siya, walang kinabukasan yun. I feel na mag-e-ending itong connection and there will be secrets hidden to this person, honestly. Kung sakali man nakuha niya yung tao na gusto niya makuha, yung intention niya ay manguha lang ng pera, honestly speaking, darating yung panahon na yung tao na kanya minaltrato and so on, ay ilalayo ng Panginoon sa kanya. Whether they like it or not, mangyayari yun at maghihiwalay sila. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about this person and God bless all of you. Sa pumili ng love call card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino ang may masamang binabalak sa inyo. To be honest, masakit sa ulo yung energy. I feel na kung sino man to may masamang binabalak sa'yo, hindi mo siya actually pinapansin. And I feel na sa ngayon nakakarma itong tao na to. At I feel na nagpo-post siya sa social media. And I also feel na itong tao na to ay passionate about you. Honestly. Pero ayaw mo sa kanya dahil siguro may iba ka na nagugustuhan na tao sa iyong buhay. I-clarify natin yung cards. I feel na holy kang tao at saka attractive ka talaga, honestly. I feel like physical attraction, honestly speaking. Okay? I feel na iba sa kanila, baka kapitbahay ninyo or kakilala nyo talaga sila sa trabaho. Basta nakikita ka nila sa, maybe sa social media, pwede rin. Pero wala kang gusto sa kanila. Kasi I feel like most of you can be taken or kung di man taken, baka hindi nyo trip yung taong yun. Kaya nyo siya iniiwasan. So, tinan natin
But I wonder kung ano yung masama niyang binabalak. Very interesting, okay? So, yun nga, hindi mo siya pinapansin. Yung iba sa inyo yung dahilan ba't hindi niyo siya pinapansin kasi busy kayo sa iyong work. As you can see there. So, kung sino man ito may masamang binabalak sa inyo guys, siya ay single as of this time. At yung iba sa inyo, okay, take which resonates guys. Kasi baka yung iba sa inyo ay nasa social media and you could be popular. At itong taon na to, pag wala siya magawa, pinapanood niya kayo. Or maybe rin na entertain siya sa'yo. Okay? Let's see what we have here. Rejoice and homeless. Okay. So far, itong tao na to, I think na naghahanap talaga siya ng kaligayahan or ng tao na magbibigay sa kanya ng joy kasi yung energy niya talaga ay napaka-down dahil siya ay lonely. At the same time, siguro itong tao na to, wala siyang money or wala rin siyang tahanan. Okay, so siguro yung intention niya dito is gusto niyang tumira sa yung bahay or gusto niya na may mga kasama and so on. So, I think na kaya siya kinonsidera na masamang intention kasi I feel na isa sa kanyang intention is to gain something from you, honestly speaking. At masyado siya nga asa sa'yo kasi I feel na this is a person na hindi niya alam kung saan siya papatungo sa kanyang buhay. Okay? And this person is looking for that partner na actually na magsushow sa kanya ng way para siya ay maging ganito. So, from rags to riches is really what I sense here. So, let's see what else do we have here. So, para din siya sa yung kaninang pile. Yung healthy choices card, honestly. Pero iba yung vibe, okay? Mas magaan yung vibe na ito. Yung isa kasi, masyadong mabigat yung vibe na yun. So, kung sino man ito, I would say na ito yung gusto niya mangyari, na magkaroon kayo ng pamilya para matulungan mo siya sa kanyang buhay, okay? At itong tao na to is definitely attractive to you physically, honestly. At baka kinonsidera siya ng ganito na may masamang intention kasi I feel na you know, hindi dapat ganito yung habol niya sa isang tao. Dapat, I feel here na yung gusto ng Panginoon sana na hindi kanya magustuhan dahil sa yung attribute physically at hindi ka rin niya dapat magustuhan dahil sa iyong yaman. Okay? Kasi hindi mo matatawag na love kapag, you know, parang masyadong material gain yung habol, diba? Tsaka something that is physical, which is not really good, okay? Kasi I feel here, maybe this person already made it known to you na may gusto siya sa'yo. At mag-ingat ka sa kanya guys, kasi siya ay mapagbalat kayo. Honestly speaking, baka pipilitin niya maging close kayo sa isa't isa. Pero with this idea being here, I feel na kaya ka balance kasi maybe some of you, you're already been involved in a connection or pwede rin may idea ka ng ideal woman or man sa iyong mind. At hindi mo siya siguro napapansin dahil nga, you know, baka hindi siya naayon sa yung criteria ng gusto mo sa isang tao. So, anyway, itong tao na to, I feel na talagang pangarap niya na ikaw yung kanyang makasama kasi nakita kanya na maganda yung nangyayari sa iyong career. Okay? At iniisip niya na ma-inspire mo siya how to be you by being with you. That's what I feel like. I feel na yung balak din niya i-drain yung money mo. Nasa sense ko yun dito, honestly speaking. So, we have the love call card. Ito yung pinili nyo, and it says your someone expresses love, a message of love, thinking of you, and letting you know. So, itong tao na to ay may gusto sa'yo, pero I sense na may pagka-karmic yung kanyang vibe, honestly speaking, at I feel na yung energy niya ay malungkot, naiiyak siya sa kanyang buhay. So, let's see what else do we have here. So, we have this one.
So, I feel na iba sa kanila, kaya tinawag sila na parang may masamang intention or whatsoever. I think pag naging desperado na sila, baka gawin din nila yung ginagawa ni number 2 dun sa healthy choices na manggayuma. So, ingat kayo guys. So, you have to action in reverse. Kasi napapansin nila, siguro nag-try na sila maglagay ng gayuma, pero hindi siya umepekto. Kaya hindi kayo nagtitake action with regards to him or her. Kasi first of all, hindi naman siya yung pinili mo. So, meaning lang nun, may nilagay siya siguro sa inyo pero hindi yun tumalab. So, we have the truth in either way. Ito rin yung ayaw ng Panginoon na itong tao na to hindi nagsasabi ng katotohanan sa'yo. Okay, kaya kanya nilalayo sa kanya. Itong tao na to siguro ay may crab mentality attitude. As you can see here, at balak lang niya ay ang iyong yaman ay makuha niya. So, yun yung kanyang intention, and we have the cherish being here. So, ibig sabihin lang nun, isa to sa mga tao na humahanga sa yung ginagawa, sa yung trabaho, or pwede rin humahanga sa yung kagandahan, kagwapuhan. Kasi, more on the physical, itong nagugustuhan niya sa inyo. Hindi ko nakita dito sa energy na gusto kanya dahil sa iyong pag-ugali. I feel like it's more kinda like material things. So, let's see what else do we have here. I feel na iba sa kanila ay sinasamba ka na nila, which is not good, you know, kasi dapat sambahin nila yung Panginoon. It's kind of like idolism, honestly speaking. I feel really that they're really attracted to you in a passionate way, so ingat kayo guys. So, kung sikat man kayo, isa to sa yung fans. Pero siya ay na karmic vibe, honestly speaking. I feel na marami siya natututunan sa inyo. So, maybe some of you, you're a teacher. You could be somebody who's in social media. Okay? So, let's see what we have here. So, kung sino man ito, as I told you, this person is definitely lost. Maybe with regards sa career, wala siya sigurong work sa ngayon. At yun nga, wala siyang narating sa kanyang buhay. At really forgive, nabulabog tayo. So, yung gusto sabihin sa inyo guys, na itong tao na to talaga ay wala siguro siya sa work, okay? At I feel na meron siyang money issues din, honestly speaking. At nakita ka nga niya na angat, as you can see. At this person kinda like assume na kung magkakaroon kayo ng relasyon, iaangat mo siya sa kanyang buhay, okay? I feel na meron siyang pagka-gold digger na vibe, honestly speaking. Yun nga, habol niya ay pera. And I feel na itong tao na to ay magsisinungaling sa inyo na hindi money yung kanyang intensyon. Okay? Pero yun yung kanyang intensyon. Itong tao na to, I feel like this person watches you from afar. Na gumagawa ka ng, let's say, siguro kayo ay teacher, YouTuber, or pwede rin sikat, or maybe boss kayo sa work. At pinapanood ka niya. At with the moon in here, I feel like trinay niya na sabihan ka na gusto ka niya. Okay? Pero, I don't feel na gusto mo siya. Iniwasan mo siya. Kasi siguro meron na kaibang karelasyon. So, sa iba lang to guys, pag umamin na siya sa inyo na hindi mo siya pinansin. Okay? I feel na yung dahilan mo kasi gusto mo sana ng tao na talagang they have it all together na. Kasi ayaw mo na gamitin ka sa money. I feel na naiyak siya kung sakali man binasted niyo siya, naiyak siya at gusto niya pa rin na maging kayo, honestly speaking. Okay? So, anyway, is there anything else? So, I feel na naiyak ako sa energy niya. So, naiyak siya sa kanyang buhay. May depression siya. I would just suggest na pray over to this person kasi yung kanyang energy talaga ay malungkot. And ayoko syempre na
may mangyari dito. So, ipag-pray nyo na lang siya, pero wag to the point na tatanggapin nyo siya sa lover dahil nga naawa kayo. Kasi kayo din yung magdudusa niyan, honestly speaking. I-guide nyo na lang siya sa kanyang buhay, nung suggestion ko sa inyo. Pero hindi naman ibig sabihin nyo na magiging kayo. Okay? So, I feel like huwag ka mag-alala sa kanya, yun ang nasa signs ko rin. Okay? So anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili ng Phoenix card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung sino yung may masamang binabalak sa inyo. I feel na teacher nyo to guys. Or pwedeng boss. Masyadong marami. Okay. I feel na hindi kayo pwede. To be honest. Dahil siguro sa posisyon niyo sa work. Nag-ingat kayo. Kasi hindi mabuti yung kanyang intensyon. I feel like it's more than a passion partner, honestly speaking. I-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na hindi mo siguro akalain na magkakagusto tong taong to sa'yo. Na-sense ko rin na meron siyang blockage with regards sa throat. Kasi pinipigilan ng Panginoon na maging kayo, honestly, or may gawin kayo. Kasi I feel na madumi tong tao na to, honestly speaking. Baka ginawa na rin niya tong sa iba niyang estudyante or sa ibang empleyado sa opisina. At I feel na naguguluhan ka sa kanya, honestly speaking. So, anyway, whomever this is, ito yung tao na hindi mo siguro type kasi, you know, kayo ay parang adang inyong situation, but you're aware na itong tao na to, pinipilit niya maging close sa'yo at napapansin mo yun na parang attracted siya sa'yo. Honestly. And I feel na kung sino man siya nga ay boss mo or pwede rin na teacher mo. Okay, so you can see, speaking of, andito, pwedeng coach, okay, basta nasa mataas ang posisyon, may masamang binabalak sa'yo. And anyway, we got this one here. So, I feel na itong tao na to dapat siya makulong sa ginagawa niya or binabalak niyang gawin. Kasi hindi nga maganda yon, honestly speaking. And with this authentic being here, so siguro nangyari na ay inamin niya sa'yo na gusto ka niya. At I'm sensing here na yun nga, may gusto talaga siya sa inyo. And we got a friendship here. So, I feel na yung balak niyang gawin is begin first as friends, honestly, na maging close kayo sa isa't isa para mapaamo ka niya at makuha na niya yung gusto niya. This is not good, okay? Kasi na-feel ko dito, parang siyang one night stand, honestly. And I feel like we need compromise here. So, to be honest with you, okay, I feel na marami na siyang ginawang ganito. Maybe dito sa past. Okay, siguro siya ay two-timer, honestly speaking. So, mag-ingat kayo, guys. Honestly, iwasan yung mag-post na sexy or gwapo kayo and so ever. Iwasan yung makaakit kasi nakita mo naman. Baka kayo confident sa inyong pananamit, okay? So, iwasan nyo yun. At I feel na iba naman sa inyo kahit hindi kayo mag-effort, maganda or gwapo kayo. Pero masasuggest ko lang, guys, okay? Iwasan nyo yung tao na habol lang sa inyo ay ito. Kasi hindi ko talaga na-feel na forever yung connection na gusto niya. I feel na gusto lang niya makuha yung passion.
Kaya nandito siya sa reading na meron siyang masamang binabalak, okay? Kasi yung binabalak niya, gusto niya maging passionate with you. And with this stubbornness here and beauty, so yun nga, maganda kayo or gwapo, to be honest, okay? And with regards to this one, I feel here na matuto rin kayong makinig sa payo ng ibang tao. Kasi maybe may mga tao na nagsasabi na huwag mong papatulan yan kasi teacher mo yan or kasi boss mo yan, so forth. So, dapat makinig kayo doon. Or maybe may naring na kayong chismis na itong tao na to ay two-timer, ginagawa niya to sa mga employees, sa estudyante before, mga ganun. So, makinig kayo doon kasi based on this reading, totoo yun. Okay? So, which is sad. So, mag-ingat kayo guys kasi baka may mangyaring unexpected na baby kapag you know na baka may mabuo, okay, kung may ginagawin kayo. At saka, yun yung mangyayari na parang makukulong ka sa ganitong sitwasyon. Hindi ko sinasabi literally na kulong as in malalagay sa jail. I feel na magiging stagnant yung iyong life dahil syempre nagkaroon kayo ng anak. As you can see here, at marami may inis sa inyo kung nangyari yun. Okay? And I'm sensing now with this protest and this one. So, I'm feeling na maraming mga taong galit sa taong ito kasi maybe some of them, yun nga, na-impregnant niya yung ibang mga tao. To be honest, or nakabuo sila sa iba at marami nagagalit sa kanila. So, you can see here at gusto siyang kasuhan. So, may tendency na makulong itong tao na to. Honestly speaking. So, may narinig tayo na aso sa background. Ibig sabihin lang nun talaga maraming galit sa kanya. Dahil siguro, ginagawa niyang passion object yung mga tao. At minsan may aksidente nangyari na nakabuo siya. At hindi ko nakikita dito na sinusustentohan niya yung bata. Okay, kaya marami naiinis sa kanya kasi nagdedemand sa kanya na magsustento siya. Okay? So, mag-ingat kayo sa ganyan. So, you have the Phoenix card. It says your new face, rekindle, renew, transformation, growth, and change of mind. So, I feel here, guys, kung sakaling nahuhulog na yung loob nyo dito, you really need to have a change of mind and realize things. And I hope na itong reading na to, maging eye-opener sana sa inyo. Huwag nyo sanang gawin ito kasi para din to sa ikabubuti nyo. At sinabi na sa inyong reading na hindi siya seryoso. And this person is kinda like wanting something that's passionate with you. Eh, paano kung mag-fade yung ganda mo, yung kagapuhan mo, paano kung may nahanap siya na maganda or gwapo, maakit din siya doon at alam mo na kung di ka na favorite, di ba? So, yun ang masasabi ko na umiwas ka sa ganyan tao. At saka kung sakaling may lover na parating, make sure that person isn't after just your beauty or your, you know, with passion. So anyway, let's see what else. So we have this one. In either way, so it's change. Honestly, so itong taon na to, hindi pa rin siya nagpabagong buhay. Ganun pa rin siya. At paulit-ulit niya tong gawain. At gusto kanya niyang biktimahin. And this person doesn't care about the heart, about your emotions. Yung gusto lang niya is kinda like physical attraction. And maybe you're not cautious about it kasi baka naman titingnan lang yung mga teachers, yung mga, let's say, yung mga boss nyo na feeling nyo upright sila kasi yun ang mas mataas yung ranggo nila kaysa sa inyo. So, wag ganon. Hindi lahat ng mga nasa mataas sa posisyon mabubuti. May mga tao na, alam mo na, mga tao hindi naman perfecto, you know? So, nakita mo na kung ano yung negative sa kanya. So, I just hope you're aware about this. So, you have the abuse in either way. We also have this one here, okay? So, itong tao na to, baka abusuhin ka niya, honestly. I feel like crying energy, so we have the new. Siguro naiyak kayo kasi maybe you are actually involved na sa taong ito. Honestly. Pero gusto sabihin ng Panginoon na pakawalan mo na yung sarili mo dito kasi you're aware to yourself na hindi pwede itong relasyon.
At saka you're aware to yourself that this person is just after for passion. So anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing yung kantang, if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. So, suggestion ko lang, guys, okay, kung hirap kayang pakawalan nitong tao na to, then pray to God to help you let this person go. At saka sana wala kayong mabuo. Kasi nakikita ko na heartless siya. I feel na gusto niya yung karma, so let's wait. Okay. Paulit-ulit yung lumalabas, hindi siya nagbabagong buhay. Siguro nangyari na to before, na may nambiktima rin siyang tao, see? Hindi siya nagbagong buhay. And this is somebody that you're not really passionate about. At saka dapat iwasan niyo siya. Lalo na alam niyo na yung katotohanan just by being here in this reading. Okay? So, anyway, ito yung dapat yung iwasan. So, if ever this is somebody na works for a company or pwede rin nasa school, I think that you really need to tell somebody about this, especially if it's about school, sa iyong parents o kayong mahiya. You really have to tell this. Okay? At, yun nga, dapat iwasan nyo siya kasi nga delikado kayo dito sa taong ito kasi hindi siya mabuting tao. Okay, and with the lovers in reverse, ibig sabihin lang nun, na kapag napagsawaan ka na niya, iiwan ka niya. Ito hindi ko nagustuhan. Okay? So, I would say na siguro ito yung pag-ugali na kapag may lover, you kinda like take it in. Take lang kayo ng take kahit hindi kayo passionate about that person. Honestly, I feel like you need to remind yourself that you need to begin with as friends. Hindi yung agaran na relasyon agad or agad na may gagawin agad kayo kasi hindi maganda yun. So, practice mo na, you know, you'll be friends first. Okay? And anyway, tsaka alamin mo yung intention ng tao at kilalanin mo talaga mabuti yung taong yun. So, tingnan natin kung ano yung karma ng taong ito kasi maybe some of you, this already happened to you. I feel na masasangkot ito guys sa I feel na sa isang krimen, honestly speaking. Pag di siya talaga tumigil. Okay, basta kanila baka matanggal sa posisyon na baka mabalitang ganun siya, okay? So, anyway, see what we have. So, meron siya nagawang di mabuti sa tao na mayaman. And we have the fate here. So, mayaman nga yung nadali niya. Kaya siguro siya makakasuhan as you can see here. And I feel na itong tao na to talaga ay hindi tumitigil. So, hindi lang yun, makakatagpo rin siya ng tao na kagaya niya na heartless din. I feel na maiyak siya dahil doon, so yun yung magpaparusa sa kanya. At saka, I really feel na iba sa kanila talaga ay makakasuhan kasi parte ng karma nila na makukulong siya dito. So, I feel like this person might end up in poverty, honestly speaking. So, feeling ko may missing cards tayo. Let's see what else. About din to sa karma. Siguro mapapaaway siya dahil bigla tayo may narinig na aso.
I feel like criminal offense. Ito yung talaga yung na-sense ko. So, meron nga magkukulong sa kanya. Kasi nga distortion siya ng peace. Honestly, habang nag-shuffle ako, na-sense ko rin yung kantang, if there's one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. Kasi nga disruption siya ng peace, lalo na kapag nakabuhos siya ng anak. Okay, tayo naman nung kasama niya na may anak agad, diba? So, mangyari niyan is actually, pipigilan na siya ng Panginoon. As you can see here, hindi na siya makagambala ng tao. So, with the judgment in reverse, so mawawalan siya ng work dahil sasira yung kanyang reputasyon. Okay, may magsasabi niyan na siya ay kaitot kanya na dahil doon mawawalan siya ng trabaho, yung iba sa kanila ay masasangkot sa jail, honestly speaking. Okay, and I'm sensing here as well na hindi siya makapunta sa ibang tao. To be honest with you. Yung mga biniktima niya, magkakaroon sila ng lover na mapagmahal at upright. As you can see, siya naman walang relasyon. Wala pang trabaho dahil sira yung reputasyon. Masama yung judgment about him or her. Okay, at I feel na meron ding gagamit sa kanya based on passion, honestly speaking. At makakatagpo siya ng mga tao na hindi mabubuti kagaya niya. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you.